So meron tayong batas ngayon na gusto nilang ipasa na tataas yung minimum wage by 200 pesos. Maganda kaya itong idea na to? Or malaki kaya yung magiging negative impact nito in the long term? Pag-aralan natin. Unang-una, maganda naman yung intention na tataas ng 200 pesos yung kita ng ating minimum wagers. Kasi malaking tulong yan sa cost of living, no, sa transportation, everything. So magandang intention. Pero in the long run, sa totoo lang, malaki din yung negative impact. Hindi lang sa buong ekonomiya, pati dun mismo sa ating mga minimum wagers. Bakit? Unang-una ang mangyayari, tataas po ang unemployment natin. Maraming mawawala ng trabaho. Number 2, tataas po ang ating inflation. Magmamahalan lahat ng presyo. Bakit kaya? No? Isipin po natin sa ganitong pananaw. Ako po, meron akong bar. No? May-ari ako ng isang bar. Tapos sabihin natin 5 doon, nagmi-minimum wage. Ngayon, kung tumaas lahat yan ng 200 pesos, so meron akong total of 1,000 pesos per day na taas sa salaries. Kung 25 days silang tatrabaho sa isang buwan, edi additional 25,000 yon. Hindi kakayanin ng bar yung additional cost nung ganong salaries. So bilang business owner, ano ang kailangan kong gawin? Yung 5 na yon, babawasan ko ngayon ng isa. Magtatanggal ako ng isang tao. So, mawawala ng trabaho yon. Tapos kung anong trabaho ng isa ngayon, ipapasa ko dun sa 4. Walang choice eh. Kaysa magsara yung bar, kailangan mag-survive. No? At the same time, yung pagtanggal ng tao na yun, kulang pa yon. So, kailangan ngayon itaas ko pa yung presyo ng aking mga goods and services. So, yung mismong mga customer ko, hindi rin matutuwa kasi tataas yung presyo ko by 5%, 10%. Okay? So, kung makikita natin, negative yung impact mismo doon sa mga business owners, negative yung impact dun sa mga clients or customers, and possibly negative din yung impact dun sa aking mga empleyado. At sa ganung paraan, hindi lang naman ako yung magtataas ng presyo at magtatanggal ng mga tao. Lahat ng mga negosyo dyan, yan din malamang ang gagawin para mag-survive. Ito pa yung pinakamasakit dyan. Ang pinakatatamaan sa atin ay yung mga middle class. Siyempre, hindi naman tayo minimum wage kung middle class tayo. So, ano mangyari? Hindi ka beneficiary ng 200 pesos, pero all the negative effects, tatamaan ka. Kasi nagmamahal lahat ng presyo, at saka ikaw, baka mawalan ka pa ng trabaho. Kaya nga yung joke dyan, di ba? Nakaangat ka na sa buhay, di ka na minimum wage, pero nagtaasan ulit lahat ng presyo, feeling mo, bumalik ka pa rin sa pag-minimum wage. So ngayon, ano kaya yung pwedeng solusyon? Sadly, walang simpleng solusyon sa ganitong problema. Kung ako po, dati, nung unang salta ko sa trabaho, minimum wage po yung kinikita ko. At ang pinakamasakit na cost sa akin nun, transportation at pagkain. Kasi galing akong Batasan noon, kukumute ako araw-araw papuntang Makati. Ang mahal ng transpo ko, nauubos lang din sa pagkain. No? Halos wala akong natitake home. So kung ma-improve sana yung mga ganito, baka mas magandang alternative yun. Kung mapababa yung transportation cost, mapabilis yan, ma-improve yung supply chain natin ng pagkain nang hindi nasasaktan yung ating mga local producers at matulungan pa sila, baka mas magandang alternative yan. Okay. So kayo po, sa tingin nyo magandang idea ba yung increase na 200 pesos sa minimum wage natin? O papogi lang ba ito ng mga politiko natin, no? Para maboto sila ulit sa susunod na halalan? Okay? Ano po sa tingin nyo yung mga magandang solusyon? Comment lang po, and I'll see you guys on the next video. Bye-bye.